Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, anak? Pinigilan ni Serena ang pagnanais na itama ang gramatika ng kanyang ina. Hindi ito ang tamang panahon upang makipagtalo at palaging ganoon ang nangyayari tuwing sinusubukan niyang itama ito. Sa totoo lang, wala na siyang lakas para magsalita pa. Ni hindi niya alam kung bakit ito nagsalita ng ganoon. Sino ba ang niloloko ko? Siyempre, alam ko. Nanlumo siya. Hanggang sa mga sandaling iyon ng matinding pagdadalamhati, mas iniisip pa rin ng kanyang ina ang sarili nito, tipikal na ugali nito. Mula pa noong siya'y bata, ganoon na ito. Sa kanilang dalawa, parang siya pa ang mas naging ina kaysa rito. Sinabihan na kita, hindi ba, Irene? Irene ang palayaw niya. Mama, tama na po. Tama na ano? Ano ka ngayon? Isang 22 anyos na biyuda. Muli ay ibig niya itong itama, ngunit nanahimik na siya. Pakiramdam niya ay naubos na ang kanyang lakas, kaya ibinagsak na lang niya ang kanyang katawan sa kama, at kahit ayaw niyang makita nito ang kanyang mga luha, ay hindi niya iyon napigilan sa pagbagsak. Niyakap siya nito. Anak, tama na ang iyak. Paano niya mapipigilan ang mga luha niya ngayong pumanaw ang kanyang 6 na buwang asawa na si Teodoro? Oo, at tutol ang lahat ng tao sa kanilang iisang dibdib dahil sa laki ng agwat ng kanilang mga edad, ngunit totoong minahal niya ito. Nang pakasalan niya si Teodoro, sinabi ng kanyang mama na sinasayang lang daw niya ang buhay niya rito. Napakayaman niya raw ng kanyang namayapang asawa, pero may anak na ito na halos kasing edad na niya. Anak nito iyon sa unang asawa nito. Nababaliw na raw siya. Nakilala niya si Teodoro sa isang bookstore. 21 anyos siya noon at ito naman ay 37 anyos na, bagaman mukha lang 30 anyos ito. Nakakatawa at matalino siya. Hindi rin siya manyakis katulad ng ibang lalaking nakilala niya. Karamihan sa mga nakadate niya noon, katawan lang ang habol. Noon pa mang bago pa lang siyang nagdadalaga, batid na niyang lapitin ng mga manyakis na lalaki ang isang babaeng mayroong magandang katawan. Malaki ang dibdib niya, maganda ang hubog ng katawan at maliit ang bewang. Ang mga iyon ang karaniwang unang nakikita ng mga lalaki at hanggang doon na lang ang nakikita ng mga ito. Hindi niya alam kung kanino nagmula ang teorya na ang mga babaeng may katawan na tulad ng sa kanya ay bobo at madaling makuha. Basta ang alam niya, mainit ang mga mata ng mga lalaking mainit sa mga katulad niya. Kailanman ay hindi naging ganoon sa kanya si Teodoro. Madalas na nag-uusap lang sila ng kung ano-anong bagay. Interesado ito sa sasabihin niya. Hindi ito kailanman naging mas interesado sa kanyang katawan kaysa sa laman ng kanyang utak. Marahil ay ang katangian nitong iyon ang pinakanagustuhan niya rito. Naranasan din niya rito ang klase ng pag-aaruga na hindi niya nakita sa kanyang ina. Pero ngayon ay wala na ito. Napakababaw ng dahilan ng pagkamatay niya. Nabulunan lang habang kumakain ng bulalo, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Siya ang nagluto niyon at habang tumitikim ito, nagpasya siyang maligo muna sa itaas ng bahay, sa kanilang silid. Habang nag-i-enjoy siya sa pagbababad sa bathtube, ay kasalukuyan itong naubusan ng hininga. Nang bumaba siya ay wala na ito. Patay na pagdating sa ospital. Siya ang sinisisi ng anak nito, maging ng mga magulang ni Teodoro. Idinemanda siya ng partidos ng kanyang asawa at kung hindi sa kayamanan ng kanyang mama na nakuha nito sa ikalawa at ikatlong asawa nito baka nabulok na siya sa bilangguan. Salamat at mahusay ang abogado ng kanyang ina na tila magiging ikaapat nitong asawa. Nakapagpiyansa siya. May kilalang judge ang mga kaanak ni Teodoro kaya madali siyang naipakulong. Pero pagkalipas lang ng isang araw, iniatras ng mga ito ang demanda. Nakadalo pa siya sa nalalabing 3 araw ng burol ni Teodoro. Puno ng tensyon ang burol pero kinaya niya. Ipinaglaban niya ang karapatan niya sa kanyang asawa. Wala siyang pakialam kahit siya ang pinag-uusapan sa burol. Hanggang sa huling hantungan ay naghatid siya kay Teodoro.
Ang sakit-sakit tanggapin na wala na ito sa buhay niya. Ang narito na lang para sa kanya ay ang kanyang mama na sa totoo lang ay mas madalas na wala sa tabi niya at lulong sa sarili nitong buhay. Sanay na siya. Mahal pa rin niya ang matandang babae. Alam niyang mahal siya nito, lamang ay iyon ang personalidad nito. Dito niya naman na ang maganda niyang katawan. Pero ginamit nito ang ganda ng katawan nito upang makuha ang mga material na bagay na hindi na ibigay rito ng kanyang ama na maagang pumanaw. Sunod-sunod ang mga naging asawa nito. Mayaman na ito ngayon bagaman hindi ganoon kaganda ang reputasyon nito. Hindi man ito gustong tanggapin pero hirap ang elite society na tanggapin ito. Hindi ito naimbitahan sa mararangyang party. Tuwing nagdodonate lang ito ng malaking halaga saka ito naimbitahan sa ilang importanteng okasyon. At iyon ang pinoproblema nito. Gayunman, mahal na mahal niya ito. Alam niyang wala itong pagmamahal sa ikalawa nitong asawa, pero pinakasalan nito iyon para matustusan ang pag-aaral niya sa elementarya. Mula roon ay natuto na itong gamitin ang kagandahang taglay nito para makuha ang gusto. Hanggang sa heto na nga, milyonarya na ito. Mayamang-mayaman na sila. May kalakip nga lang na masamang impresyon iyon mula sa mga matatandang mayayaman. Hindi siya nagmamalasakit. Ang kanyang ina ang nag-aalala, sobra pa nga. Kaya nga ito marahil tumutol sa pagpapakasal niya kay Teodoro, pero sa huli ay pumayag na rin. Tahan na, munting prinsesa ko, muli ay sabi nito habang nakayakap sa kanya. Mama, pakiusap naman. Nasusuffocate ako sa pabango mo. Parati itong ubod ng bango, tila nagmamarinate sa channel number 5. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang iba, maniwala ka sa akin. Nagsisimula ka pa lang. Sa tono ng pananalita nito, parang hindi pa rin ito kumbinsido na mahal niya ang kanyang namayapang asawa. Mahirap para sa kanya na maging ang sarili niyang ina ay ayaw maniwala sa kanya. Marahil ang akala nito ay dependent lang siya sa kung ano ang ibinigay ni Teodoro sa kanya. Ang nakita lang ng mga tao sa kanila ni Teodoro ay ang malaking agwat ng mga edad nila at ang katotohanang hindi magandang lalaki ito. Ang mga iyon ang naging pamantayan ng mga ito para pagdudahan ang pagmamahal niya kay Teodoro. Maganda ang pangangatawan ni Teodoro, makinis ang maputing kutis. Mukhang bata ito kaysa sa totoong edad marahil dahil na rin palatawa at palabiro ito. Pero malalaki ang mga mata nito na ayon pa sa kanyang ina ay kailangan niyang bantayan ang kanyang asawa kapag umuubo dahil baka lumuwa ng tuluyan ang mga mata nito. Malaki rin ang ilong nito at malapad ang mga labi. Pero hindi pa nabas na anyo ang una niyang nakita rito at minahal kundi ang puso nito, ang pagiging komikero nito, ang magagandang sinabi nito, higit ang pag-aalaga nito sa kanya. Ginawa pa nga niya ang hapunan para sa kanya at halos araw-araw ay binibigyan siya ng bulaklak. Sa loob ng 6 na buwan, pinaramdam niya sa kanya na siya ay isang reyna. Ngayon ay wala na ito. Hindi niya matanggap. Sana man lang ay naroon si Mandy, ang matalik na kaibigan niya. Pero kalilipad pa lang nito patungo sa Hong Kong para sa isang trabaho roon. Hindi nito maiwan iyon lalo at nagsisimula pa lang ito. Sa ngayon ay ang kanyang ina lang ang pwede niyang makasama. Kung minsan ay mahirap pero aminado siyang sa kabila ng ibang opinyon nito sa naging pagsasama nila ni Teodoro, nakakagaan ang presensya nito sa buhay niya lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Pagkalipas ng 1 linggo, kinausap siya ng abogado ni Teodoro. Nabigla siya nang malaman na matagal nang nanganganib ang negosyo ni Teodoro. Kinailangan niyang ibenta ang lahat para lang mapanatili ang kanilang bahay. Alam niyang mahal ni Teodoro ang bahay na iyon. Kumalat ang balita courtesy ng mga kaanak ng kanyang namayapang asawa na itinago na niya ang kayamanan ng kanyang asawa. Hindi siya nag-alala. Malinis ang kanyang konsensya. Nagpatuloy ang buhay. Siyempre, masaya tayo, promise. Para kang iba ng iba. Ako ito, Erin, matalik na kaibigan mo, si Mandy. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Serena para umalis ng bansa at magtungo sa Hong Kong. Gusto niyang makaalis ng bansa kahit saglit lang. Naiirita na siya sa kanyang mama na pilit inirereto siya sa isang lalaking ni hindi pa niya nakikilala. Ayon pa rito ay magandang pakasalan niya iyon. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip nito at inirereto siya nito sa lalaking iyon. May hinala siyang mayroong koneksyon iyon sa reputasyon nito o sa gusto nitong maging reputasyon. Malamang na anak ng isang matandang mayamang mag-asawa, ang lalaki. Hindi na bago sa kanya ang ginagawang pagrereto sa kanya ng kanyang ina sa kung sino-sinong lalaki.
Ang kaibahan lang ngayon ay parang determinado ito. Medyo ikinabahala niya iyon. Wala siyang ibang mapuntahan dahil wala siyang masasabing totoong kaibigan na pinagkakatiwalaan niya ng lubos maliban kay Mandy. Marahil ay dahil bata pa lang sila ay magkasama na sila. Kaklase niya ito sa eskwelahan, mula rin ang pamilya nito sa ibaba. Nagsikap ang mga magulang nito kaya magkasabay na umasenso ang kanilang mga pamilya. Ang mga magulang nito sa puspusang pagtatrabaho, ang kanyang ina sa pag-aasawa ng mga mayayaman. Hindi sila kailanman hinusgahan ni Mandy. Nanatili silang magkaibigan nito hanggang sa kinailangan nitong magtungo sa ibang bansa para magtrabaho. Marami itong gustong patunayan sa mga magulang nito. Nagalit ang mga magulang nito nang sabihin nitong wala itong balak na tumulong sa negosyo ng pamilya. Kaya napilitan itong umalis ng bansa para magtrabaho, para wala itong hihinging anuman mula sa mga magulang nito. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon nang nasa Hong Kong ang kaibigan niya. Sa isang advertising agency ito napunta, sa art department. Dahil iyon ang forte nito. Ang art, gusto nitong maging artist buong buhay nito. Sa kasalukuyan ay nakatagpo ito ng bagong pinagkakainteresan, ang graphics design. May-ari ng isang studio ang napangasawa nito. Magkatulong ang mga ito sa pamamahala ng negosyong iyon at ang mga ito ang sponsor niya. Nahihiya siya sa asawa nito. Siyempre, iba na ang buhay nito ngayong may asawa na ito. Ayaw sana niyang makipisan sa dalawa sa pagbabakasyon niya, pero iginiit nitong sa bahay ng mga ito sa Hong Kong siya manatili. Dahil wala siyang pera na, bankrupt ang itinayo niyang negosyo, at hindi siya makahingi sa mama niya ng pera, dahil may munting alitan sila sa pagrereto nito, sagot ni Mandy ang lahat. Mahihiya siya, pero kailangan niyang makalayo sa kanyang ina kahit 1 o 2 linggo lang. Napabuntong hininga siya sa pagkaalala sa nalugi niyang negosyo. Marahil ay kasalanan niya dahil pumasok siya sa mahirap na negosyo, bukod pa sa wala roon ang puso niya. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo sa pananamit. Iyon ay kahit wala siyang hilig sa teknikal na aspeto niyon. Mahilig lang siya sa mga damit. Ano na ang nangyari sa'yo, anak ko? Tanong minsan ng kanyang mama. Nahilig ito sa pagbabasa ng mga self-help books at pinaulanan siya ng mga kasabihan na nabasa nito. Mula raw nang pumanaw ang kanyang asawa ay parang nag-iba na siya. Aminado siyang totoo ang napansin nito. Na-realize niya kung gaano siya naging dependent sa asawa niya sa sasaglit na panahon na ipinagsama nila. Umasa siyang ito ang mag-aalaga sa kanya habang buhay. Pero ang bilis nitong nawala. Masyado ring mataas ang naging mga aspirations niya para sa relasyon nila, kaya ganoon na lang ang sakit ng naging pagbagsak niya nang hindi mangyari ang inaasahan niya. Kasabay niyon, marami siyang na-realize sa nakalipas na ilang taon. Hindi pala siya kasintapang ng inaakala niya na kayang tumayo sa sariling mga paa. At mientras na iniiwasan niya ang katotohanan ay lalo lang siyang nahihirapan. Akakalungkot man, pero namanan niya ang ugali ng magulang niya. Pero kahit paano ay hindi naman siya nakakaisip na mag-asawa sa pangalagaan ang sarili. Wala rin siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. Pero kagaya ng kanyang mama, kailangan niya ng isang susuporta sa kanya, nang mag-encourage sa kanya. Hindi niya gustong patuloy siyang pagharian ng kahinaan na iyon. Tanggap niya na may kahinaan siya, at kailangan na niyang gawa ng paraan iyon. Hindi agad niya naisip na may pagkakatulad siya sa kanyang ina, dahil sa loob ng matagal na panahon, siya ang umaktong mas matanda sa kanilang dalawa. Pero sa bandang huli pala, ang kanyang ina pa rin ang susuporta sa kanya. Nang matanto niya iyon, bigla siyang napahiya sa sarili. Mananatiling ito pa rin ang ina sa kanilang dalawa, maaaring hindi nga lang ito ang tipikal na ina. Pagkatapos ng kanyang bakasyon, marahil ay susuyuin niya ang kanyang ina, at nakakahiya man ay manghihiram siya ng bagong puhunan dito. O kung hindi man ay marahil magtatrabaho siya, kahit pa hindi iyon ang nabivisualize niyang buhay niya. Maginhawa ang naging buhay niya nang yumaman ang kanyang ina. Hindi man niya gusto ang naging paraan nito para maging maalwan ang buhay nila, aminado siyang malaki ang naitulong sa kanila ng kayamanang nakuha nito mula sa mga naging asawa nito. Nasanay siya sa ganoong pamumuhay kaya hindi niya gusting umasa sa sweldo niya para sa ikabubuhay niya. Gusto niya ng sariling negosyo. Sana lang ay huwag na siyang ireto uli ng mama niya sa kung sino-sino kapag nagbalik na siya sa Pilipinas. Madali naman itong mapahinuhod, lalo na kung mamimiss siya nito. At malamang na mangyari iyon sapagkat parang nagkakaproblema na ito at ang ika-4 nitong asawa. Hindi na siya nito niyaya na magtungo sa bahay ng mga ito. Tuwing ganoon ang
Nangyayari, alam na niya ang ibig sabihin yon, may problema sa tinatawag na paraiso ng kanyang ina. Nang lumapag ang eroplano sa Hong Kong International Airport ay napangiti siya. Bakit ba siya nababahala? Maaasahan si Mandy. Kapag sinabi nitong walang problema ay makakaasa siyang totoo iyon. Nang makuha ang bag niya sa carousel ay lumabas na siya ng airport. Bumili siya ng tiket para sa train at nagtungo na sa istasyon kung saan siya susunduin ni Mandy. Iyon ang unang pagkakataon na pumunta siya sa Hong Kong. Na-excite siya. Natanaw niya ito sa exit na sinabi nito. Agad itong kumaway sa kanya. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Maganda ang dating mo. Salamat, ikaw din. Kinuha niya ang kamay nito at tiningnan ang wedding ring nito. Naiinggit siya rito dahil natagpuan na nito ang lalaking para dito. Hindi pa niya nakikilala ng personal ang napangasawa nito dahil ang sumaksilang daw sa kasal ng mga ito ay ang pamilya ng lalaki at ang pamilya nito. Ikakasal ang dalawa sa Pilipinas sa susunod na taon. And grande iyon at siya ang maid of honor nito. Gusto mo? Tanong nito. Oo, tugon niya. Kinumusta niya ang asawa nito. Mabait siya. Mga biyenan? Nako, itinirik niya ang mga mata. Mga Cantonese sila. Natawa siya. Naglalakad na sila patungo sa sasakyan nito. Mukhang may issue ito tungkol sa mga biyenan nito. Mga tradisyonal silang mga Cantonese, kaya medyo mahirap silang pakisamahan. Nag-surprise visit ang biyenan kong babae. Para bang gusto niya akong mahuli sa kalagitnaan ng kung ano, kasi bigla na lang siyang sumusulpot. Alam mo, galit siya sa akin dahil hindi ko magawang perpekto ang dimsum. Alam mo namang wala akong hilig sa pangungusina. Nasa bahay siya ngayon. Nabahala agad siya. Paano yan? Huwag ka nang mag-alala. Ipinag-book kita ng kwarto sa hotel. Medyo maliit lang yung hotel, okay lang ba sayo? Ang biyenan ko ang siyang nag-book nito para sayo. Ikinuwento nito sa kanya na nakialam ang biyenan nito nang malamang bibisita siya. Hindi raw tamang patuluyin sa bahay ng mag-asawa ang isang bisitang babae. Masagwa raw tingnan. Konserbatibo raw ang matanda. Ganoon daw ito, pakialamera kay Mandy at sa asawa nito. Para daw walang away ay sinakyan nito ang gusto ng matanda. Hindi ako maselan, alam mo yan. Pero nahihiya ako sa iyo. Gusto ko sana sa Four Seasons kita i-book, pero pakialamera ang biyenan ko. Nag-volunteer siyang ikuha ka ng hotel. Ayaw kong mag-away kaming mag-asawa dahil tinanggihan ko ang nanay niya. Walang problema. Nagkumustahan sila. Sinabi nito sa kanya ang lahat ng plano nito para sa bakasyon niya. Inihatid siya nito sa hotel niya. Sa Yau-Ma-Tei iyon, isa sa mga shopping districts sa Hong Kong. Disente naman ang hotel. 3-star hotel nga siya, pero ang itsura ay parang dormitoryo lang. Wala siyang reklamo roon. Nag-ikot-ikot sila sa Ladies Market, ang pamosong bargain place sa lugar, at ibinili siya nito ng mga damit panlamig. Spring season ng mga panahong iyon, pero malamig pa rin sa Hong Kong at hindi niya inaasahan iyon kaya wala siyang dalang jacket. Ang saya-saya nilang magkaibigan. Masaya siya na napagdesisyonan niyang muling makita si Mandy. Bukas daw ay ipapakilala siya nito sa asawa nito. Mabait daw ang lalaki. Habang naghahapunan sila sa isang restaurant ay nakatanggap ito ng tawag mula sa asawa nito. Bihasa na sa Cantonese ang kaibigan niya kaya wala siyang maunawaan sa sinasabi nito. Gayunman ay nag-alala siya nang makita niya ang pagkabahala sa mukha nito. Anong problema? Tanong niya pagkaraang matapos ang tawag. Ihahatid na kita sa hotel. Pasensya ka na, Rain, na nangyari ito ngayon. Inatake sa puso ang biyenan kong lalaki. Kailangan naming umuwi sa Beijing. Taga roon ang asawa nito, Hong Kong-based lang ang negosyo. Diyos ko. Okay naman siya. Sa ngayon, hindi pa alam. Babalik din ako. Baka sa isang araw. Tayo na. Umalis na agad sila pagkatapos nitong mag-iwan ng pera sa mesa. Nang maihatid siya sa hotel niya ay nag-iwan din ito ng pera. Ayaw sana niyang tanggapin pero 5,000 piso lang ang laman ng wallet niya. Kailangan niya ng kaunting pera ano't anuman. Sapat na muna ito sa ngayon. Ito lang ang dala ko. Babalik ako sa Makalawa, okay? Okay, wag mo akong alalahanin. Pwede ba iyon? Niyakap siya nito. Relax, okay. Ako yata ang dapat magsabi sa iyo niyan.
Tumawa ito at umalis na rin. Tiningnan niya ang perang iniwan nito. 1,000 Hong Kong dollars. Base sa pag-ikot nila kanina at sa presyo ng menu sa restaurant, hula niya ay tatagal na siya ng ilang araw kung pagkain lang ang bibilhin niya. Pero paano ang accommodation niya? Siguro ay bayad na rin iyon. Hindi niya alam ang proseso. Pero babalik naman ang kaibigan niya sa isang araw. Wala naman sigurong magiging problema. Nahiga na siya. Umaasa siyang magiging maayos ang kalagayan ng biyena ni Mandy. Umasa rin siyang sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay maaayos na niya ang problema nila ng kanyang ina. Grabe ang lamig sa kwartong iyon. Daig pa niya ang nasa Baguio tuwing Disyembre. Walang heater sa silid. Pinilit na lang niyang matulog kahit sobrang ginaw. Magiging maayos din ang lahat. Sa susunod na kabanata, asahan ang pagharap ni Serena sa mga bagong hamon habang mag-isa sa Hong Kong, kabilang na ang mga hindi inaasahang kaganapan sa hotel at ang posibilidad ng bagong kakilala na magpapabago sa takbo ng kanyang paglalakbay. Maari rin siyang mapaisip muli sa tunay niyang nais sa buhay at sa relasyon niya sa kanyang ina. Kaya abangan natin